Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Celso, nabuhat sa baryo Masungkil, at nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng pamilya at kamag-anak ng aking kaibigang si Amboy, ukol sa kanilang pakikipagsagupa sa mga aswang na kamuntik na silang gawing pulutan, gayon din iba pang mga halimaw. Tandang-tanda ko pa noong sumapit ang taong 1981. Nasa kabataan pa lang kami ni Amboy at nakapagtapos na kami ng pag-aaral. Nagbakasyon kami sa aming lugar sa baryo Masungkil at nasaksihan namin ang kagilagilalas na engkwentro sa mga aswang. Nasa dugo ng pamilya ni Amboy ang lumalaban sa mga aswang at bihasa sila sa pakikipagsagupaan gamit ang iba't ibang sandata. Naging malapit na din ako sa kanila dahil wala na akong mga magulang. Namatay sila sa aksidente noong bata pa ako at ang tiyahin ko na ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Noong mga panahong yun ay may naging mga kaibigang isang pamilya ang mag-anak ni Amboy. Mga dayuhan ng mga ito at hindi naglaon ay naging malapit sa kanila. Sa una ay talagang magigiliw at mababait ang mag-anak na dayuhan. Madalas silang bumibisita sa pamilya ni Amboy at nakikipagkwentuhan. Maayos silang makisama kaya walang masamang kapintasan sa kanila ang pamilya ni Amboy. Isang araw ay naimbitahan ng magkapatid na Amboy at Arturo ng 3 binatilyong anak ng pamilya na sina Danny, Troy at Melvin na mag-inuman sa bahay ng mga ito. Noong mga panahong yun ay halos pamilya na rin ang turingan nila sa isa't isa. Pinapasok sa loob ng bahay sina Amboy at Arturo. Sumulak ang mabahong amoy sa kabahayan. Nagtaka ang magkapatid pero hindi na nila yon pinansin. Naglabas ng itim na tuba si Danny, samantalang si Troy ay naghahasa ng itak sa kusina at si Melvin naman ay naghahanda ng tagayan at ilang pulutan sa mesa. Medyo nakakaramdam si Amboy na parang may mali pero hindi niya mawari kung ano man yon. Napansin ni na Amboy at Arturo na panay lamang loob at kakaunti ang mga pulutan. Tinanong nila ang magkakapatid kung sasapat ang mga pulutang nakahain sa mesa. Ngumisi si Danny at siya mismo ang sumagot sa tanong ni na Amboy at Arturo. Nabanggit niya na maghahanap pa daw sila ng iba pang pupulutaning karne dahil sabik na sabik sila sa karne. Masarap daw kung sariwang-sariwa ang makukuhang karne. Tiyak na matatakam silang magkakapatid. Doon na mismo kinutuban ng masama ang magkapatid na Amboy at Arturo. Hindi na daw tama ang mga sinasabi ni Danny. Inilabas ni Amboy ang kanyang punyal, samantalang naglabas naman ng itak mula sa kaluban si Arturo, at pagkatapos ay naglabas sila ng ilang piraso ng mga kalamansi. Napaatras mula sa kinatatayuan ng 3 magkakapatid. Tinanong sila ni na Amboy at Arturo kung mga aswang ang mga ito. Kaagad silang tumugon at nakiusap sila sa magkapatid na huwag gumawa ng gulo at hahayaan na lamang silang makaalis sa bahay ng mga ito. Napamura pa si Amboy at sinabing kaya daw pala sila inimbitahang makipag-inuman ay dahil sila ang gagawing pulutan. Kung nalaman daw sana nila noong una pa lang na aswang ang buong mag-anak, ay hindi na sana sila nakipagkaibigan sa mga ito. Tatandaan daw nila ang araw na yon. Basta daw at wag nilang mababalita ang may ginalawang mga ito sa kanilang pamilya. At siguradong magkakasubukan sila ng pasensya. Tumango ang magkakapatid na aswang at nangako silang walang mapapahamak sa angkan ni Amboy. Matapos magsalita ng magkakapatid ay mabilis silang tumakas at umalis sina Amboy at Arturo sa bahay ng magkakapatid. Simula noon ay iniwasan ng pamilya ni Amboy ang dayuhang mag-anak. Hindi sumunod ang mag-anak sa kanilang pangako. May napatay na malayong kapinsan si Amboy. Nilapa ito ng aswang, kaya tumulong ang pamilya nila sa mga taong tumutugis sa pamilyang aswang na pinaniniwala ang mga bagong yanggaw. Ipaghihiganti nila ang pamilya ng kanilang kamag-anak na namatayan. Isang gabi, sumama kami ni Amboy sa kanyang ama,
kasama ang kapatid nitong si Arturo at iba pang mga kalalakihan na may dalang mga sulo at armas sa pakikipaglaban sa aswang. Nalaman ng mga kalalakihan kung saan patungo ang aswang. Nagtungo sila sa kagubatan kung saan sinusundan nila ang 3 bagong yanggaw na tumatakas at naghahanap ng mabibiktima sa daan. May dalang matutulis na kinayas na mga kawayan at bungkus ng bawang si Mang Hernan, na ama ni na Amboy at Arturo. Bukod sa kawayan at bawang, ay mayroon din siyang dalang rifle na nagtataglay ng bronze na metal na bala ng baril. Sa di kalayuan ay nakarinig kami ng malalakas na pag-ungol at mga kaluskos. Dali-dali kaming tumakbo at naabutan ni Mang Hernan ng aswang. Inasinta niya at tinamaan sa may binti. Samantalang ang isa pa niyang kasamahan ay nasabat naman namin ni Amboy ay sinibat namin ng kawayan. Subalit, dumaplis lamang yun sa kanyang katawan. Mabilis umilag ang aswang kaya medyo nahirapan kaming patamain ito. Nakipaglaban kami ni Amboy ng lakas at nagalusan kami ng bahagya. Mabuti na lang at hindi kami nakagat at natuluan ng laway nito. Kung hindi ay baka nahawaan kami ng pagkaaswang. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang tinatagong punyal gayon din ng bawang. Hiniwa niya ang braso ng aswang at pilit na isinupalpal sa bibig nito ang bawang, kung kaya't bahagyang nag-usok at nasunog ang balat ng aswang. Samantalang nasugatan ng 2 kalalakihan na sumugod sa isa pang aswang. Kinalmot sila nito sa may bahaging muka, pababa sa dibdib. Pagkatapos ay walang habas na pinagpupunitang mga kasuotan at binutas ang tiyan, bago pa siya tuluyang nakatakas sa malalaking punong kahoy. Hindi sila nagtagumpay sa pagtugis sa naturang aswang, pero sa mga sumunod na araw ay nakibalita sila sa mga kabahayan sa muling pagbabalik ng nakaligtas na aswang sa engkwentro. Hindi lamang yun ang karanasan nila sa mga aswang. Isang gabi ay nagsama-sama ang mga kalalakihan upang labanan ng mga grupo ng aswang at kabilang na doon ang mag-amang Mang Hernan at Amboy. Nagtungo sila sa gubat kung saan nakipagsagupaan sila sa mga aswang. Umiba ng ruta ang maglolo at nagtago sila sa mapuno at madilim na lugar. Doon sila sinundan ng 4 na aswang. Sumabay pa noon ang malalakas na pagdagundong ng kulog at kidlat at hindi nagtagal ay bumuhos ang ulan. Laking gulat ni Amboy nang masaksihan na malakas si Mang Hernan. Nakita din niya kung gaano ito kaliksi sa pakikipaglaban gamit ang matalas na itak. Inutusan siya ng kanyang ama na gamitin ang punyal sa pagpatay ng mga aswang. Hinarap ni Amboy ang kaharap niyang bagong yanggaw at kahit medyo kinakabahan ay ipinamalas niya ang lahat ng natutunan niya sa kanyang ama sa pakikipagkumbante. Ginalusan niya ang aswang sa hita. Bahagya itong umangil at kamuntik na siyang kalmutin sa muka. Umilag siya at makailang beses siyang nadapa sa putikan. Pero sa kasunod na pag-atake ng aswang ay natsyempuhan niyang masaksak ito sa tiyan. Ibinaon niya ang punyal hanggang sa sumuka ng dugo ang aswang. Binunot niya ang punyal at lalo pang sumirit ang dugo ng aswang. Bumulagta ito sa lupa. Tumarak ang mga mata at matapos ang ilang sandali ay nalagutan ng hininga. Lumingon siya sa bahaging kinaroroonan ng kanyang lolo at natagpuan niya itong nakikipaglaban sa 2 pang aswang habang nakabulagta ang isa pang bangkay ng aswang na tadtad ng saksak sa buong katawan. Nangamba si Amboy na baka mahirapan ng kanyang ama, subalit nagimbal siya sa kasunod nitong ginawa. Binalian ni Mang Hernan sa liig ang isang aswang, samantalang inihagis niya ang itak sa isa pang aswang at eksaktong tumarak sa dibdib nito ang dulo ng talim ng sandata. Hindi akalain ni Amboy na ganoon kabilis gumalaw ang mga kamay ni Mang Hernan kahit napakarami nitong kalaban. Kung anong liksi nito sa pakikipaglaban ay ganoon din kabilis gumana ang utak nito, lalo sa pakikipagkumbante sa mga aswang. Magkasabay na bumagsak sa lupa ang 2 aswang. Tila walang kahirap-hirap si Mang Hernan na nakipaglaban sa aswang. Binunot niya sa dibdib ng bangkay ng aswang ang kanyang itak at sinulyapan si Amboy na parang estatwa sa kinatatayuan nito. Tinanong niya si Amboy kung tatayo lang ba ito o tutulungan siyang sunugin ng katawan.
at kasuotan ng mga aswang. Doon palang natauhan si Amboy. Nagulat siya sa mga sinabi ng kanyang ama kung kaya't dali-dali siyang lumapit sa kanyang ama at kumuha sa bulsa ng isang kahang posporo. Pinagtulungan nilang sunugin lahat ng personal na kagamitan ng aswang upang hindi na ito makapaminsala pa. Pagkatapos na maging abo ang mga bangkay ay binalikan ng maglolo ang kanilang mga kasamahan. Natagpuan nila ang ilang bangkay ng mga kalalakihan, maging ang iba pang bangkay ng mga aswang. Nagawa nilang sunugin ng mga yon at hindi nagtagalay lumitaw ang mangilan-ngilang kalalakihang nakaligtas sa sagupaan. Pinagtulungan nilang mauwi sa mga pamilya ang bangkay ng mga nasawing kalalakihan. Ganoon na lang ang panlulumo at pighati ng kapamilya ng mga namatay. Humagulgol sila sa pag-iyak habang inililibing ang mga bangkay sa kalapitang sementeryo sa tulong ng basbas ng kanilang pari sa parokya. Ayon sa salaysay ng mga nakaligtas na kalalakihan, ay may iba pang nakaligtas na aswang subalit marami din silang natamong sugat at posibleng umakyat sila sa bundok upang doon na mismo magtago. Kaya hindi na panatag ang mag-ama. Patuloy sila na naghanda sa pagdating man ng panibagong pakikibaka kung sakali man na umatake sa kanilang baryo ang mga natitirang aswang. Mayroon pang insidente kung saan nasukat ang katatagan ng mag-ama. Isang takip silim. Dumako sila sa paanan ng bundok at nag-umpisa silang umakyat. Medyo dumidilim na sa paligid nang makarating sila sa mapunong kagubatan sa bundok. Mabuti at nagdala ng gasera si Mang Hernan. Sinindihan niya ang gasera at nang lumikha yun ng liwanag ay itinapat niya sa paligid hanggang sa makarinig sila ni Amboy ng mga pag-ungol. Parang boses yun ng lalaki. Hinanap nila kung saan nagmumula ang tinig, subalit hindi nila yun matagpuan bagkusay nakakita sila ng lagusan. Pumasok sila sa loob at lumabas sila sa isang madilim na kubo kung saan natagpuan nila ang napakaraming bangkay ng tao, kung saan nabubulok at nilalangaw ang mga luray-luray na lamang loob. Napakabaho ng amoy at talagang halos bumaliktad ang sikmura ng maglolo. Ngunit nasurpresa sila nang matagpuan sa isang sulok ng bahay kubo ang nakataling si Pilimon. May nakapasak pang tela sa kanyang bibig. Tinulungan ng maglolo si Pilimon at nalaman nila na binihag pala ito ng mga bagong yanggaw at kaya sila bumababa sa kapatagan upang maghiganti sa mga kalalakihan na pumatay sa kanilang mga kasamahan. Inalalayan nila si Pilimon na makatayo at humanap ng daan upang makatakas sa bundok. Subalit may sumalubong sa kanilang malaking lambat. Humigpit ng humigpit ang pagkakatali ng lambat at binuhat silang 3 ng 5 aswang. Nagpupumiglas si Amboy subalit sinaway siya ni Mang Hernan. Hinintay nila kung saan sila dadalhin ng mga aswang at makalipas ang ilang minuto ay nagtungo ang 5 aswang sa isang bulwagan kung saan nakapaikot ang 6 pang aswang. Mukhang ihahain silang 3 upang gawing hapunan. Binubuo ng 6 na aswang ang kabuuang bilang nila. Nahilo si Amboy sa mga nakapalibot sa kanilang aswang. Nakangisi ang mga ito at mukhang galak na matikman ang kanilang mga laman. Makalipas ang ilang minuto ay sinira ng isa sa mga aswang ang lambat. Hinila niya palabas sina Amboy, Pilimon at Mang Hernan. Pagkatapos ay nilingkis si Amboy ng isang aswang. Sinakal siya nito at dinilaan sa muka. Pero naging mabilis si Amboy. Sinaksak niya at tinusok ang mata ng aswang kaya nagkaroon ng kaguluhan. Nabitawan ng aswang si Amboy kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na malabanan ng ibang aswang. Ginamit niya ang kanyang tapang at lakas sa pakikipagkumbante. Sinugatan at sinaksak niya ang mga aswang. Hindi niya binigyan pa ng pagkakataon na mahawakan siya ng mga ito. Samantalang pinoprotektahan naman ni Mang Hernan si Pilimon sa mga sumasalakay sa kanilang aswang. Pinagpupugutan niya ng ulo at pinagpuputulang katawan ng mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Ang huling aswang na nakasagupa niya ay inihampas niya ang ulo ng paulit-ulit sa katawan ng punong kahoy bago niya ginilitan sa leeg. Samantalang si Amboy naman ay walang habas na binalian at pinagtataga ang binti ng aswang.
bago niya pinagsasaksak sa tiyan. Sumagi sa isip niya ang nangyari sa mga napatay na kalalakihan, kaya ganoon na lang ang pagkagigil niya sa pagpatay sa mga aswang. Naubos nila ang lahat ng aswang at sa tingin nila ay wala ng aswang sa kabundukan. Sinunog ng mag-ama ang buong bahay kubo, gayon din ang bulwagan at wala silang itinirang bangkay ng aswang. Noong matapos na masaksihan nila ang pagkatupok ng kubo, hanggang sa mangitim at maging abo ang lahat ng kanilang mga nakikita, ay nakahinga na siya ng maluwag. Tinulungan ng mag-ama si Pilimon na makapaglakad. Bumaba sila sa paanan ng bundok at maswerte naman na natagpuan ni Mang Hernan ng gasera na may sindi. Madali nilang nakita ang daan kaya hindi sila nahirapan sa pagbaba sa paanan ng bundok. Noong makarating sila sa kapatagan ay halos maghahating gabi na at wala nang masyadong tao sa paligid. Ngunit natagpuan ni Amboy at Mang Hernan ng mag-inang Arabella at Simeon na mukhang inaantok na naghihintay sa bakuran ng bahay. Pagkakita nila sa presensya ng tatlong lalaki ay ganoon na lang ang pagsigaw at paghagulgol ng mag-ina. Niyakap ng mag-ina ng mahigpit si Pilimon at napuno ng saya at luha ang kanilang muka. Paulit-ulit nilang pinasalamatan ng mag-ama at pagkatapos ng ilang sandali ay nagdesisyon na silang umuwi sa kanilang bahay. Kinaumagahan nalaman ng mga kapitbahay ang nagawang kabayanihan ng maglolo sa pagliligtas sa buhay ni Pilimon at pagkakapatay sa mga natitirang bagong yanggaw na nagtatago sa bundok. Nagbigay sila ng mga tulong at pagkain sa maglolo at buong puso naman nila yung tinanggap. Hindi lamang sila tumanggap ng pera o anumang mga alahas. Nanumbalik ang kasiyahan at kapayapaan sa kanilang baryo. Hanggang sa dumating ang isang gabi kung saan may matandang lalaki na nagtitinda ng mga kakanin. Ang nakakita ng mga bagong yanggaw. Nagnakaw ng inahing manok mula sa kulungan ng naturang aswang at pinagluray-lurayan ng manok. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang binatilyong naglalakad sa may kasukalan. Hinablot niya ng walang kalaban-laban at buong lakas na binutas ang tiyan, gayon din ang likuran nito. Lumuwa ang bituka at dinukot niya ang atay at puso. Kasunod ay bigla na lang tumakbo ng mabilis sa karimlan. Sa takot ng matanda ay hindi na niya magawang magtinda. Umaripas siya ng takbo pa uwi sa kanilang bayan at inabot siya ng 2 araw na inaapoy ng lagnat. Ipinagamot siya ng kanyang anak sa isang albularyo at doon niya isiniwalat ang kanyang mga nasaksihan sa nagdaang mga gabi. Ayon sa kanyang kwento, nahuli niya ang salarin sa pagkakamatay ng alagang manok ng kanyang mga kapitbahay, gayon din sa sinapit ng binatilyo. Dahil sa bagay na yon, nag-ingat ang mga residente at naghanda na muli ang mga kalalakihan ng mga sandata. Samantalang ang kanilang pamilya ay hindi nila pinalalabas tuwing sumasapit ang gabi. Isang gabi, nagulantang kaming magkaibigan gayon din si Ginang Linda nang mapansin namin na humihingal si Mang Hernan. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya at nabanggit niya sa amin na nakita niyang umaali-aligid ang bagong yanggaw sa may dakong kapitbahay niyang si Mang Ben, kaya nagmamadali siyang kumilos. Sumama kaming muli ni Amboy at nagtungo kami sa may kasukalan ng gubat. Doon namin nakitang nagtangis ang mga pangil ng bagong yanggaw nang mapansin niya ang aking ama na buong tapang na nagpaputok ng baril habang may dala namang buntot pagi si Amboy. Sumalakay silang mag-ama at pinaulanan ni Mang Hernan ng metal ang aswang na bala ng baril. Inasinta niya sa dibdib, tagiliran at mga paa. Samantalang sumalida naman si Amboy bago bumulagta sa lupa ang aswang. Pinaghahampas niya sa buong katawan ng aswang at tuluyan ng nanghina. Nawalan ng balanse at nakayukayok sa lupa, kasabay na nalagutan ng hininga habang lumalabas sa bibig nito ang masaganang dugo. Dilat na dilat ang mga mata ng aswang at napakarami niyang tama ng baril. Nasunog ang kanyang bahaging dibdib pababa sa tiyan. Nagsipagsunuran ng mga kalalakihan sa may bahaging gubat at napag-alaman nilang napatay ng mag-ama ang aswang. Nagbunyi silang lahat at walang paglagyan ng kanilang kasiyahan. Dahil sa wakas ay namatay na rin ang aswang na gumambala at naging perwisyo sa kanilang mga buhay.
Kinabukasan nanumbalik ang kapayapaan sa Baryo Masungkil, kaya naisipan na rin naming bumalik sa trabaho. Ngunit pagkatapos ng isang buwan ay may nabalitaan na naman kaming masamang balita na di umano ay may masamang halimaw ang dumating sa baryo na dati naming pinuntahan. Nabanggit din ni Mang Hernan sa kanyang sulat na umuwi sa Masungkil ang panganay na kapatid ni Amboy na si Arsenio, sa kabila ng matagal nitong pamamalagi din sa malayong probinsya. At walang masyadong balita sa kanya si Amboy dahil madalang itong magtelegrama sa kanilang pamilya. Eksakto naman na nalalapit na noon ang mahal na araw, kaya namang pinayagan na kami sa trabaho na makapagbakasyon ulit sa Baryo Masungkil. Buong galak naman kaming bumati at nakipagkwentuhan kay Arsenio at inalam namin ang naging buhay niya sa malayong probinsya. Mapalad naman pala siyang nakapagtrabaho doon. Kaya lang mahirap ang mga pinagdaanan niya, kaya hindi siya masyadong nakakapagpadala ng liham. Bukod pa doon, sumabat sa usapan namin si Ginang Linda. Batay sa kwento ni Ginang Linda, may sumasalakay na halimaw sa tuwing sumasapit ang dilim, kung saan nangangawala ang mga alagang manok, kambing at baboy. Sa kasunod na araw ay natatagpuan na lang ng mga residente na patay na ang mga alaga nilang hayop, naputol-putol ang mga bahagi ng katawan at labas ang mga lamang loob. Nabahala sila para sa kanilang kabuhayan kaya nag-report sila sa mga pulis, subalit wala rin namang nagawa ang mga alagad ng batas dahil wala silang nakitang sospek at ebidensya na magtuturo kung sino at ano ang kumukuha ng mga alagang hayop. Sumapit ang isang gabi kung saan may binatang naglalakad sa may malapit sa kawayanan nang makakita siya ng malaking aso na kawangis ng lobo. Namataan niya na nagnanakaw ng alagang kambing ang naturang aso at walang awa niyang kinain ng buhay ang hayop. Sa mabilisang paraan at sa isang kisap mata ay bigla na lang naglaho ang naturang nilalang. Sa takot ng binata ay kumaripas siya ng takbo patungo sa kanilang bahay at hinding-hindi na niya nagawang magpagabi sa daan. At baka makasalubong niya ang malaking aso at pagbalakan pa siya ng patayin. Isang gabi, lumabas ng tahanan si Arsenio upang magtungo sa may dalampasigan dahil kailangan niyang itago na muna ang bangka ng kanyang ama dahil may paparating na bagyo sa mga susunod na araw kahit banayad at tag-init noon. Pinigilan siya ni Ginang Linda, subalit naging mapilit siya at binigyan ng kapanatagan ng loob ang kanyang mga magulang na walang mangyayaring masama sa kanya dahil hindi naman tao ang pinupunteriya ng malaking aso, kung hindi mga hayop. Nabanggit din niya sa kanyang ina na mabilis lamang siya sa may dalampasigan at uuwi na rin pagkatapos na maisaayos ang bangka. Sasamahan na sana siya ni Amboy, subalit minabuti na muna niyang umalis ng mag-isa. Wala na rin namang nagawa ang mga magulang at kapatid ni Arsenio kung hindi ipinalalangin sa Diyos ang kaligtasan nito, kahit nag-aalala sila habang nasa labas ito ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay may naulinigan silang mga putok ng baril. Nabahala sila sa kung anong nangyayari kaya lumabas ng bahay ang mag-iina at napansin nila ang kapitbahay na si Mang Abe na may hawak na rifle. Humahangos na luminga-linga sa paligid at tila mayroon itong hinahanap. Tinanong ni Ginang Linda kung bakit ito may hawak na rifle at sinagot naman siya ni Mang Abe kahit na nagngingit-ngit ito at nagmamadaling umalis. Ninakawan pala siya ng kanyang mga alagang pansabong na manok ng naturang halimaw na aso kaya hinahanap niya ito para patayin. Hindi na niya natatapos ang kanyang sasabihin dahil nagmamadali siyang tumakbo patungo sa may kakahuyan. Sa matinding kuryosidad, naunang humabol si Arsenio sa kanilang kapitbahay at lubos na nagulat at nabahala sina Amboy, Ginang Linda, Mang Hernan at Arturo, kaya sinundan nila ang tinahak na daan ng anak. Habang luminga-linga sa paligid ay nakasabat pa sila ng ilang mga kapitbahay na may hawak na sulo at mga matutulis na kawayan, gayon din ang buntot pagi at bolo, dahil gusto rin nilang matugis ang halimaw na asong nagsisilbing peste sa kanilang lugar. Naging tanglaw ang kabilugan ng buwan habang nagdidilim ang mga kaulapan sa kalangitan. Naririnig pa rin nila ang malalakas na putok ng baril ni Mang Abe, kaya lang ay nang makarating na sila sa mayayabong na punong kahoy
ay naulinigan nila ang malalakas na sigaw at pagsaklolo ni Mang Abe. Nakakatiyak silang nahuli na ito ng naturang halimaw at maaaring binabalak na siyang patayin. Hindi pa rin tumigil sa paglalakad ang buong pamilya hanggang sa matagpuan nila sa isang tabi ang bangkay ni Mang Abe na may malalaking kalmot mula sa kanyang muka, gayon din sa dibdib. Dilat ang mga mata nito habang hawak ang mahabang rifle. Nasabat ni Amboy sa medyo madilim na bahagi ng kakahuyan ng anyo ng naturang halimaw na mabilis na lumundag papalayo sa mga nakaharang na kumpol na mga ligaw na halaman at mga punong kahoy sa kakahuyan. Naikwento sa akin noon ni Amboy ang kanyang nasaksihan at inilarawan niya ang halimaw bilang isang malaking aso na may ilang talampakan ng taas. Pahaba ang kanyang mga biyas. Mabuhok, nagbabaga ang mga nanlilisik na mata habang nagtataglay ng mahabang tenga. Natitigmak ng dugo ang kanyang bibig na napupuno ng matutulis na mga pangil. Gayon din ang mahahaba nitong mga kuko. Naglahong parang bula si Arsenio at ang tanging naiwan lamang sa pinangyarihan ng patayan ay ang madungis nitong kamiseta. At ang isa pang ikinagulat ni Ginang Linda ay ang pagkakita niya sa kamisetang suot ni Arsenio papunta sa dalampasigan. Nakasampay ang punit-punit na kamiseta sa sanga ng punong kahoy at napupuno yun ng mga mantsa ng dugo. Napansin din ng mga kapitbahay na may mga bitbit na dalang sulo at matutulis na kawayan ng kamiseta. Kaya napagtanto nila na baka naging biktima si Arsenio ng halimaw na aso at malamang ay dinala niya ang katawan nito sa malayong lugar. Sa puntong yun ay umatungal sa pag-iyak si Ginang Linda habang inaalo siya ng kanyang asawa at dalawang anak. Niyakap niya ng mahigpit ang maruming kamiseta ni Arsenio habang tumatangi sa may tabi ng matayog na punong kahoy. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay naging balisa si Ginang Linda. Napakasakit ng nangyari. Kaya sa mga sumunod na araw ay sinikap pa rin na hanapin ni Mang Hernan at ng magkapatid na Amboy at Arturo sa mga posible nitong puntahan. Dahil ayaw nilang maniwala na namatay na ito subalit walang makapagsabi kung saan napadpad si Arsenio. Pagkatapos ng mahal na araw ay nagpadala sa akin ng liham si Amboy upang ipaalam ang kanyang ipinagdaanang problema sa kanyang pamilya. Naisipan na muna niyang maglib na muli upang makatulong sa paghahanap sa kanyang nawawalang panganay na kapatid. Regular na rin naman sa trabaho si Amboy at medyo mataas na rin ang posisyon niya. Kaya pinayagan na siyang makapaglib. Base sa isinalaysay sa akin ni Amboy, ay nawawalan na rin sila ng pag-asa na makikita pa ang kanyang kapatid. Hinanap na nila ito sa kung saan mang sulok subalit walang nakakaalam kung nasaan sila. Araw-araw na nagdadalamhati ang kanyang ina at hindi na rin ito masyadong kumakain, kaya unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Sumuko na si Amboy sa paghahanap sa kanilang panganay na kapatid nang biglang may nagpadala ng telegrama buhat sa malayong probinsya. Si Marisa pala ang sumulat sa kanila, kumari ni Arsenio. Ibinalita niya na nasa probinsya ng Flora si Arsenio at nakatira ito sa dati nilang bahay at namumuhay ng mag-isa. Nagtataka nga daw siya kung bakit ito bumalik ng Flora samantalang nasa malayong lugar ang pamilya nito. Hindi rin naman niya makausap ang kumpare dahil abala ito sa pagtatrabaho ng pagkakarpintero sa mga kakilala niyang customer. At sa gabi naman ay umaalis ito ng bahay at bumabalik sa kinaumagahan. Sa puntong yun ay nagalak ang magkapatid lalo na si Ginang Linda at Mang Hernan. Kaya ninais nilang mapuntahan si Arsenio at alamin ang kalagayan nito. Ngunit nagkasakit si Ginang Linda at hindi pa nito kayang bumiyahe ng mag-isa. Kaya naisipan na lang ni Mang Hernan na siya na muna ang magtungo sa Flora upang sunduin ang kanyang panganay na anak. Pumayag naman ang kanyang asawa, kaya sa sumunod na araw ay naggayak si Mang Hernan ng ilang damit at pamasahe papunta ng Flora. Dumating ang araw ng Lunes. Nagpaalam si Mang Hernan sa kanyang pamilya bago siya nagtungo sa pier. Sumakay siya sa barko at naging matagal ang kanyang pagbabiyahe. Kaya simula nang lumisan siya sa kanyang mag-iina ay pinagdarasal ng mga ito ang kanyang kaligtasan hanggang sa makarating si Mang Hernan sa Flora.
sa kanilang dating tirahan na kinaroroonan ni Arsenio. Si Arsenio ay pinanganak sa Flora. Pero matagal na siyang hindi bumabalik sa kanyang bayang Sinilangan simula nang makapagtrabaho siya sa malayong lugar. Ang naturang bahay ay pinapangalagaan ng dati nilang katiwala simula nang manirahan sa masungkil ang kanyang pamilya. Subalit hindi nagtagal ay umalis na din ang katiwala. 2 araw nang nasa Flora si Mang Hernan at nagpadala siya ng telegrama sa kanyang ina at ama. Ibinalita niya na abala sa trabaho ang kanyang panganay na anak kaya hindi siya makauwi. Sa tuwing tinatanong niya kung anong nangyari ng gabi na napatay si Mang Abe at natagpuan ang kanyang kamiseta na nakasabit sa sanga ng punong kahoy, ay hindi daw siya tumutugon at kahit anong pilit ni Mang Hernan ay umiiwas na sumagot si Arsenio. Nagiging dahilan lamang daw yon ng kanilang pagtatalo. Malakas ang kutob ni Mang Hernan na may tinatagong sikreto sa kanya ang panganay na anak. Tinanong niya kay Ginang Linda kung may kasaysayan ng kanyang pamilya sa kung anumang masasamang elemento. Subalit, pinabulaanan yun ng kanyang asawa. Ang pamilya niya ay nabibilang sa mga ordinaryong tao. At sa kamuling pagbabalik ni Arsenio sa masungkil ay wala naman siyang nabanggit ukol sa kung anumang sikreto o malagim niyang naging karanasan sa malayong lugar. Subalit naputol ang pagsusulat ni Mang Hernan nang mapansin niya si Arsenio na tumalon sa may bintana ng silid tulugan nito. Napukaw ang kanyang atensyon na tuluyan na siyang tumigil sa pagsusulat. Napuno siya ng matinding kuryosidad sa kanyang nakita subalit hindi na nila inalam pa kung anong buong pangyayari. Ayon sa kwento sa akin ni Amboy, naghintay si Ginang Linda ng ilang araw hanggang sa umabot na ang 1 linggo ay wala na siyang natatanggap na telegrama o mensahe buhat kay Mang Hernan. Kaya lalong kinutuban ng masama ang kanilang pamilya. Kaya nagdesisyon si Amboy. Nakabawi naman na si Ginang Linda ng lakas. At kaya na siyang kailangang mabantayan at naisipan nilang mag-iina kasama si Arturo na bumiyahe patungo sa Flora. Inihanda nila ang kanilang mga sarili sa anumang mangyayari. Magtutungo sila sa Flora at aalamin nila kung anong nangyari kay Mang Hernan, gayon din kay Arsenio. Pero bago pa sila makapag-impake ng mga gamit ay nagtungo si Ginang Linda sa albularyo na may mga kaalaman sa pagpatay sa masasamang halimaw. Humingi siya ng mga pangontra sa aswang at mababangis na hayop dahil maraming naglipa ng kampon ng kadiliman sa Flora, kaya kailangan nila ng matibay na proteksyon. Dinala naman ni Mang Hernan ng kanyang rifle kung kaya't pinabaunan na lang ng albularyo ang pamilya ng buntot pagi. Matulis na kahoy na krus. Sinabihan din niya na magkaroon ng mag-iina ng malakas na pananalig sa Diyos dahil yun ang pinakamalakas na sandata upang maitaboy ang anumang masasamang elemento. Sa mga oras na yun ay nagpasalamat si Ginang Linda sa kabutihang ipinakita sa kanya ng albularyo. Kinabukasan ay handa na sila sa pag-alis. Bitbit nila ang maraming kagamitan gayon din ang malaking bayong. Inabot sila ng 10 oras sa pagbabiyahe patungo sa Flora. Habang naglalakbay, hindi maiwasang mag-isip ni Amboy. Naging magulo ang takbo ng kanilang buhay at napuno siya ng agam-agam simula nang lumisan si Arsenio sa Flora. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong tunay na dahilan sa biglaan nitong pagkawala sa kakahuyan noong sinundan nito si Mang Abe. Kung nagalusan man siya o hindi ng naturang malaking aso ay hindi pa rin yun rason upang bigla na lang siyang lumayo sa kanilang pamilya. Hindi na namalayan ni Amboy kung gaano nakalayo ang nararating ng kanyang pag-iisip nang maaninag na niya ang bayan ng Flora sa dako paroon sa kanyang natatanaw. Nang makarating sila sa Flora ay medyo natakot si Amboy sa mga taong nakatira doon dahil kakaiba ang kanilang mga paningin. Malalalim at mababagsik, at nang dumako sila sa labas ng dati nilang bahay ay biglang kinilabutan si Arturo at Ginang Linda nang makasalubong sila ng 3 kababaihan na titig sa kanilang mag-iina at mukhang nagugutom habang pinagmamasdan sila mula ulo hanggang paa. Kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay ngunit natigilan si Amboy pagkakatok nila at agad silang pinagbuksan ng kanyang panganay na kapatid. Niyakap siya nito ng mahigpit
gayon din ang kanyang ina at Arturo. Pero lipos pa rin ng kaba si Amboy nang ilibot niya ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Parang may kung anong hiwaga ang bumabalot sa napakalaking sinauna at maduming bahay na napapaligiran ng alikabok at sapot ng gagamba. Pinagmasdang mabuti ni Ginang Linda at Arturo si Arsenio at naobserbahan nila na malaki na ang pinagbago nito. Naging seryoso at matalim ang ekspresyon ng mukha nito. Dumami na rin ang mga mapuputing buhok at madalas siyang hindi sumasagot sa napakaraming tanong ng kanyang pamilya na tila may iniiwasang paksa. Pero ipinagpatuloy lamang ni Ginang Linda ang kanyang pagtatanong hanggang sa maisipan niyang hanapin si Mang Hernan, pero pinigilan siya ni Arsenio. Nabanggit nito na bigla na lang umalis ng bahay na walang anumang dahilan si Mang Hernan pagkatapos nilang magkaroon ng matinding pagtatalo, kaya hindi na siya sumasagot sa mga telegrama. Idagdag pa niya na hinanap nito ang kanyang ama saan man sulok ng Flora, ay hindi niya malaman kung saan ito matatagpuan. Nag-alala si Ginang Linda pero hindi naniniwala si Amboy sa sinabi ng kanyang panganay na kapatid. Kilala niya ang sariling ama. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa damdamin at hindi ito nagpapakontrol sa galit para lang biglang umalis sa kanilang dating tahanan. Kinapitan ni Amboy ang mga sinabi ni Arsenio sa kanyang huling sinabi at kinukutuban siya na maaaring may tinatagong lihim ang kanyang kapatid dahil sa mga kakaibang kinikilos nito. Hindi na lang siya nagpahalata dahil baka lalong mag-alala ang kanyang ina at ayaw nang may mangyaring masama dito. Kinagabihan naghanda ng masarap na hapunan si Arsenio na natutunan niya sa malayong lugar. Nanumbalik siya sa dating masayang pamilya, kaya lang ay hindi buo ang kanilang kasiyahan dahil nawawala si Mang Hernan at hindi pa rin mapakali si Ginang Linda. Gayon din sina Arturo at Amboy habang iniisip kung saan matatagpuan ang kanilang ama. Lumalakas lalo ang hinala ni Amboy na nagsisinungaling ang kanyang panganay na kapatid dahil nababakas niyang hindi ito nag-aalala sa pagkawala ng kanilang butihing ama. Umaakto ito na parang walang nangyari at kita niyang palagi itong umiiwas sa ilang mga bagay na napag-uusapan nila. Pagkatapos nilang kumain ay dinala sila ni Arsenio sa malaking kwarto kung saan doon natutulog noon si Mang Hernan. Samantalang binalaan niya si Amboy na wag papasok sa kanyang silid hanggat hindi ito napagpapaalam at wala siyang permiso. Paliwanag nito na nasa silid tulugan niya ang ilang mga kagamitan sa pagkakarpintero at hanggat hindi pa niya naisa sa ayos ang mga materyales ay hindi maaaring magkakasama-sama silang mag-anak sa iisang kwarto. Bagay na lubos na naiintindihan ni Ginang Linda, kaya pinili nilang magtungo sa kabilang silid. Mga antigo ang kagamitan sa loob pero mukhang malinis naman ang buong silid kaya naging komportable ang kanilang pagtulog. Kaya lang nang sumapit ang hating gabi ay hindi makatulog ng maayos si Amboy. Pilit siyang dinadalaw ng bangungot. Sa kanyang panaginip ay natagpuan niya ang kanyang amang si Mang Hernan na hinahabol ng malaking aso. Tila nakasaksi ito ng krimen at nahuli siya ng tingin ng malaking aso. Takot na takot at mag-isang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Sumisigaw siya at humihingi ng saklolo subalit walang katao-tao ng mga oras na yon. Nanonood siya sa kasukalan at matitinik na halaman at di malaman kung saan sisiksik at pagkakasyahin ng sarili para lang makapagtago. Naglalaway ang malaking aso at talagang mabalasik ang kanyang anyo. Matuling siyang tumakbo na tulad ng mga leon at tigre. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggat hindi niya natatagpuan si Mang Hernan. Dumako sa isang payat na punong kahoy ang malaking aso at doon niya nakita si Mang Hernan na nakabaluktot at namamawis na nagtatago. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at walang habas na pinagkakalmot at pinagsasakalang liig nito. Sa katapus-tapusan ng panaginip ay napabalikwas sa higaan si Amboy. Kinapa niya ang kanyang dibdib at hindi mapigilan ng mabilis na pagtatambol ng kanyang puso. Naliligo na siya sa pawis, mga luha at laway mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya na panaginip lang ang lahat
at wala siyang natamong anumang galos. Pabulong siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos ay luminga-linga siya sa paligid, gayon din sa kama, kung saan nahihimlay ang kanyang ina na mahimbing na natutulog at hindi man lang gumagalaw sa posisyon nito. Samantalang si Arturo naman ay nakamasid sa kanya at naghihintay na makahanap ng pagkakataon na makausap siya. Lumapit si Arturo at nangusap sa mahinang tinig. Tinanong niya kung anong nangyayari dito. Tumingin muna si Amboy sa kanyang ina bago tumingin muli kay Arturo. Sinenyasan niya itong lumayo upang makapag-usap sila sa isang tabi na hindi makakaistorbo sa tulog ng kanilang ina. Nanigurado na muna si Amboy na hindi maririnig ng kanilang ina at hindi ito magigising, dulot ng kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Binangungot daw siya at napanaginipan ng kanilang ama na hinahanap at gustong patayin ng malaking aso. Bahagyang namutla si Arturo pero nagpatuloy siya sa kanyang pakikipag-usap. Tinanong niya kung naniniwala si Amboy sa mga sinasabi ni Arsenio. Sa pagkakataong yun ay tinitigan at inobserbahan siyang mabuti ni Amboy. Natahimik siya sa isang tabi at tila may gumugulo sa kanyang isipan. Umiling-iling si Amboy. Hindi daw siya naniniwala pero malakas ang hinala niya na may tinatagong sekreto si Arsenio at may kinalaman ito sa pagkawala ng kanilang ama. Sumang-ayon si Arturo. Sa katunayan nga ay hindi rin siya naniniwala dito at pakiramdam niya ay ito ang dahilan kung bakit nawawala si Mang Hernan. Dagdag pa niya habang patuloy na nakatingin sa kanyang kapatid. Gusto daw niyang malaman kung ano man ang tinatago ni Arsenio na ayaw niyang mabunyag. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang mapasulyap siya sa kanyang ina. Bahagyang nag-iba ng posisyon si Ginang Linda sa kama kaya naalarma si Amboy. Bukas na lang daw sila mag-usap ni Arturo at baka magising ang ina at marinig pa sila ni Arsenio. Malaking gulo ang magaganap pag nagkataon. Matulog na daw ng mahimbing si Arturo at wag nang mag-isip ng kung ano-anong gugulo sa isip niya. Sa puntong yun ay hindi na nakipagtalo si Arturo. Manaka-naka silang kumilos ng may pag-iingat bago inilatag ang katawan sa kama at ipinikit ang kanilang mga mata. Kinabukasan, abala sa pagtatrabaho si Arsenio sa kanyang silid at hindi siya nakipag-usap ng maayos at makasalamuha ng kanyang pamilya. Nagkusang magluto si Amboy ng almusal. Naghanap siya ng malulutong pagkain sa mga tukador sa kusina. Nauna na silang mag-almusal at inabot na rin ng alas 9 bago pa lumabas ng silid si Arsenio. Napawisan at nanlilimahid sa sobrang pagtatrabaho. Nagkatagpo-tagpo na lamang sila noong sumapit ang tanghalian at hapunan. Medyo hindi siya masyadong nakikipag-usap at patuloy pa rin na matipid kung sumagot. Nagkakatinginan na lang sina Arturo at Amboy. Nag-uusap na lang sila sa pamamagitan ng isip. Kahit gustuhin man nilang isiwalat ang matinding paghihinala at paratang ay hindi nila magawa dahil baka maging mitsayon ng pagkakasakit ng kanilang ina at ugat ng kaguluhan sa bahay. Kinagabihan hindi pa rin dinadalaw ng antok si Amboy. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata sa sobrang takot at pag-aalala sa anumang magaganap sa mga susunod na araw. Habang tumatagal sila sa bahay ay lalong gumugulo ang mga bagay-bagay sa pagkawala ng kanyang ama. Hindi malinaw kung may kasagutan o makakapagturo kung saan ito matatagpuan at kung anong klaseng lihim ang maingat na itinatago ni Arsenio sa kanyang pagkatao. Sumulyap siya sa may gawing bintana at napansin niya na patuloy na kumakahulang mga aso sa paligid. At talagang kinikilabutan siya sa palakas na alulong na tila mayroon silang tinatawag na kauri sa di kalayuan. Isa pa, may naririnig na mga kaluskos at tinig ng hininga ng hayop sa kabilang kwarto. Naguguluhan na si Amboy simula nang umapak siya sa loob ng dati nilang bahay. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit sobrang nakakatakot saan man dako siya mapalingon sa kabahayan. Isa pa, wala din masyadong kapitbahay ang kinatitirikan ng naturang bahay. Marahil ay may iniiwasan at kinatatakutan din ng mga residente, kaya halos walang katao-tao sa paligid. Gusto niyang malaman kung ano bang misteryo ang nakapaloob sa kanyang ama
Gayon din sa tinitirahan nito kaya manaka-naka siyang bumangon. Sinigurado muna niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina bago siya kumilos. Kinuha niya mula sa bayong ang matulis na kahoy na krus bago lumabas ng silid. Nagpapatuloy pa rin ang sunod-sunod na kaluskos sa kabilang silid. Idinikit ni Amboy ang kanyang tenga hanggang sa makarinig siya ng kakaibang paghinga na nagmumula sa isang mabangis na hayop. Pinihit niya ang seradura at eksaktong nabuksan niya ang pinto. Dahan-dahan niyang iniangat hanggang makita niya ang kabuuan ng silid. Napakaraming materyales sa pagkakarpintero ang nakahanay sa malaking istante. Pinagmasdan niya ang alam ay wala doon ang kanyang ama. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa malalaking bintana na yari sa babasaging bubog at sa isang banda kung saan natatakpan ng mga kurtinang tinatangay ng hangin ay may nakatayong animoy malaking maitim na aso na nagtataglay ng mapupulang mga mata, matutulis na mga kuko at naglalaway na bibig. Nanlaki ang mata ni Amboy at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nanumbalik ang kanyang takot noong una niyang nakita ang nilalang sa may kakahuyan. Gusto niyang sumigaw subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nilingon siya ng malaking aso at nagtangis ang kanyang mga pangil. Bago umalulong ng pagkalakas-lakas, lumukso siya pababa ng bintana pabalik sa loob ng silid tulugan. At pagbagsak sa kama, bumagsik palalo ang kanyang anyo at gustong-gusto niyang lapain ang sariling anak. Umatras at tumakbo palayo si Amboy, pero kamuntik na siyang mahagip ng malaking aso. Pinagpupunit nito ang kumot at iwinasiwas ang kanyang matutulis na kuko. Samantalang si Amboy naman ay nakakuha ng plorera at pinagbabato niya sa harapan ng malaking aso subalit mabilis itong nakailag at hindi nagpatinag. Sinikap niyang dukwangin si Amboy hanggang sa hinarangan niya ito malapit sa pinto nang biglang sumigaw ng malakas si Amboy at humihingi siya ng tulong sa kanyang ina at bunsong kapatid. Inilabas ng malaking aso ang kanyang matutulis na kuko. Iwinasiwas niya sa ere patungo sa direksyon ni Amboy subalit biglang nagbukas ang pinto at lumitaw si Ginang Linda na may hawak na mahabang rifle, na mismong rifle ni Mang Hernan na natagpuan niya sa ilalim ng kama ng kabilang silid. Ikinasa niya ang baril at pinaputukan niya ang malaking aso. Pinamaan ito sa may balikat at sa lakas ng buwelo ay bigla itong napaatras. Pumasok sa loob ng silid si Ginang Linda, gayon din si Arturo na may hawak na kinayas na matulis na kawayan, at pinatabi niya si Amboy ngunit mabilis kumilos ang malaking aso. Kinalmot niya sa braso si Ginang Linda at pagkatapos ay pinilit niyang kunin ang rifle at itinapon sa isang tabi. Napabagsak sa kama si Ginang Linda nang biglang dumamba sa kanyang harapan ng malaking aso. Nakaramdam ng matinding panganib si Amboy kaya kinuha niya ang matulis na krus. Hinarap niya ang malaking aso na nagtataglay ng sariwang sugat sa kanyang balikat. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang ina sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pagkaharap ng malaking aso ay inabot siya ni Amboy at itinarak nito sa dibdibang matulis na kahoy na krus. Sumigaw ng pagkalakas-lakas ang malaking aso. Nabuwal siya at napasandal sa kabinet na naging dahilan upang mabuksan ang tukador kung saan lumabas ang pugot na ulo ni Mang Hernan. Napasigaw si Ginang Linda nang makita niya ang ulo ng kanyang asawa. Dilat ang namumuti nitong mga mata habang nakabuka ang bibig. Malapit na rin na maagnas ang balat nito at medyo mabaho ang amoy na tila nabubulok na laman ng tao. Nagimbal si Amboy pero hindi pa rin siya nagpatalo sa takot. Namuo ang puot sa kanyang dibdib kaya kinuha niya ang rifle at pinaulanan niya ng malalakas na putok ng baril ang kanyang panganay na kapatid habang tumutulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Bago pa maubos ang bala ng baril ay hinila siya ni Ginang Linda, gayon din ni Arturo at niyakap siya ng mahigpit. Natuluyang mamatay si Arsenio sa anyo ng pagiging malaking asong halimaw sa dami ng balang tumarak sa kanyang buong katawan. Bumaha at umagos ang masaganang dugo sa sahig habang umiiyak ang mag-iina na nakasalumpak sa isang tabi.
Bago sumapit ang umaga ay nagmamadaling lumisan sa bahay ang mag-iina na mga walang laman ng tiyan. Hindi na nila naisip na magtungo sa ilang mga kaibigan at kakilala sa Flora. Dumiretso na sila sa may terminal at hindi na nila pinagpapansin ang karamihan ng mga tao. Bitbit pa rin ni Ginang Linda ang mga pangontra sa aswang at masasamang elemento. Habang naglalakbay ang mag-iina ay hindi mapigilan ni Ginang Linda na maging sentimental. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang panganay na anak ay isa palang mabangis na hayop na pumapatay ng tao, maging ang mga alagang hayop, at ang masaklap pa ang pinatay niya ay ang sariling ama. Samantalang si Amboy naman ay nagigilty sa ginawa niya sa kanyang ama. Alam niyang masamang pumatay subalit hindi makatarungan ang ginawa nito kay Mang Hernan, gayon din kay Mang Abe. Kaya labag man sa kalooban niya ay nagawa niya ang ganoong paraan upang matapos at maipaghiganti ang mga tao laban sa mga katulad nitong kampon ng kadiliman. Bakas at lumbay ang mga luha sa mga mata ni Arturo habang nakayakap siya sa bisig ng kanyang ina. Bumalik sila sa baryo Masungkil na puno ng matinding kalungkutan at pagdadalamhati. Nagtungo ang mag-iina sa bahay ng albularyo at ipinagtapat ni Ginang Linda sa pinagkakatiwalaan niyang albularyo na nahuli na nila at napatay ang malaking aso. Hindi rin halos makapaniwala ang albularyo sa kanyang mga narinig. Hindi niya sukat akalaing ang panganay na anak na si Arsenio pala ang malaking aso na pumapatay ng mga alagang hayop ng mga residente. At kaya pala nitong pumatay ng sariling ama. May nakapag-ulat pala sa albularyo pagkatapos na magtungo ng mag-iina sa Flora ang tungkol sa malaking aso na nakapagdala ng kamalasan sa Masungkil. Isa palang sarot ang ganoong uri ng nilalang na pumapatay ng mga hayop maging mga tao. Ayon sa kwento ng albularyo kay Amboy at sa kanyang ina at bunsong kapatid, ang sarot ay kilala bilang isang malaki at mabangis na aso. Nagmula ang pangalan nito sa salitang salot na ang ibig sabihin ay peste na sinisisi sa pagkawala ng mga alagang manok, kambing at baboy. Ang mga labi ng mga naturang hayop ay natatagpo ang pinagpira-piraso ang mga bahagi ng katawan at kinakain ng buo ng sarot. Tuwing umaga ay nananatili siyang tao subalit kapag sumasapit ang gabi, gayon din ang paglitaw ng kabilugan ng buwan ay nagiging halimaw ang naturang tao. Naisip ng mag-iina ang mga sinabi sa kanila ni Mang Hernan noong nabubuhay pa ito na parating nawawala ang panganay na anak sa tuwing sasapit ang gabi. Matagal na rin na napapansin ni Ginang Linda na umaalis sa gabi si Arsenio upang magtungo sa may dalampasigan. Mayroon man na mga gabi na hindi ito umaalis ng bahay ay kapansin-pansin pa rin ang inuumaga nitong pagbalik sa kanilang tahanan. Espekulasyon pa ni Ginang Linda na maaaring pinilit ni Mang Hernan na paaminin ng kanyang panganay na anak sa kung ano ba ang tunay na nangyari dito noong natagpuan ang kamiseta niya sa sanga ng punong kahoy at kung bakit bigla na lang itong umalis na hindi man lang nagpaalam sa kanila. Posibleng natakot ang sarot nang makita siya ni Amboy at iniwasan din niyang masakta ng sariling pamilya. Kaya minabuti na lang niyang lumayo at magkulong sa loob ng ancestral house. Ipinagdasal ni Ginang Linda ang kaluluwa ni Mang Hernan, gayon din ang iba pang mga napatay sa kanilang bayan. Nagpamisa siya at pagkatapos ay nahumuhay ng tahimik. Sinikap nilang maging matibay ang kanilang pamilya kahit nangungulila sila sa pagkamatay ni Mang Hernan. Binuo nila ang nawasak na samahan upang makapagbagong buhay. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.